May gayang restaurant. Naku, punong-puno ng tao. Lahat abala, may nagtatawanan, may nagkakainan, may nagkakape habang nag-uusap ng malalim. Parang isang eksena sa pelikula, pero totoo. Sa bawat mesa, may kanya-kanyang kwento. May nagdidiwang ng anibersaryo, may nagkikita muli matapos ang matagal na panahon, at may mga simpleng nagdi-date lang, gaya ng dalawang ito. Pero sa isang sulok, aba, tahimik lang silang dalawa. Parang may sariling mundo. Hindi mo akalain na nasa gitna sila ng isang napakaingay na lugar. Tahimik, pero hindi awkward. Tahimik, pero punong-puno ng damdamin. Si Kylene, nakangiti ng parang bata. Yung tipong ngiti na hindi mo mapipilit. Genuine. Parang may sikreto siyang masarap itago, pero mas masarap ibahagi. May kislap sa mata niya na hindi mo madalas makita sa mga artista sa harap ng kamera. Si Kobe naman, titig na titig, parang hindi makapaniwala. Alam mo yon, yung parang iniisip niya, totoo ba to? Ako ba talaga ang kasama niya ngayon? Hindi siya nagsasalita, pero ang mga mata niya nagsisigaw ng pasasalamat. Parang sinasabi, salamat, universe. Parehong sikat, parehong may pangalan. Sanay sa spotlight, sa kamera, sa mga mata ng publiko. Pero ngayong hindi sila artista. Hindi sila celebrity couple. Sila lang, si Kylene at si Kobe. 2 taong nagkakilala, nagkaibigan, at ngayon tila nahuhulog sa isa't isa. Pero sa gabing iyon, parang sila lang talaga ang tao sa mundo. Wala ang mga ilaw ng showbiz, wala ang mga camera, wala ang pressure ng image. Ang meron lang, 2 pusong nag-usap sa gitna ng katahimikan. Isang gabi na simple, pero espesyal. Sabi ni Kylene, masaya ako, Kobe. Simple lang, pero ramdam mo ang bigat. Hindi dahil malungkot, kundi dahil totoo. Yung tipong hindi mo na kailangang dagdagan pa ng kahit anong salita. Kasi sapat na yung nararamdaman. Ay grabe, unang beses niyang sinabi ang pangalan niya ng ganun kalambing, ha? Parang may musika sa boses niya. Parang bawat letra ng pangalan ni Kobe may kasamang damdamin. Hindi mo maririnig yon sa kahit anong eksena sa teleserye. Tapos sabi pa niya sa gabing ito, at doon mo mararamdaman, hindi lang ito basta date. Isa itong sandaling babalikan nila, paulit-ulit. Isang gabi sa Makati na hindi nila malilimutan. Hindi dahil sa lugar, kundi dahil sa damdaming nabuo sa gitna ng lahat ng ingay at ilaw. Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko ang kanilang pagiging malapit, di ba? Sa dami ng beses na silang nakitang magkasama, sa mga events, sa mga photoshoots, at kahit sa mga simpleng lakad, hindi na talaga nakapagtataka kung bakit marami ang naghinala. Madalas silang magkasama sa mga events, at kahit hindi man sila mag-post, may mga fans na laging alerto, nakakakuha ng candid shots, nagbabahagi ng sightings online. At naku, halos araw-araw may bagong pictures na pinopost. Minsan sabay silang nagpo-post ng parehong lugar, parehong pagkain o parehong kanta sa stories. Kaya naman mas lalong kinilig ang mga netizens. Pero syempre, may takot pa rin. Hindi madali ang umamin, lalo na kung alam mong maraming mata ang nakatingin at maraming opinyon ang kailangang harapin. Takot sa sasabihin ng iba, sa mga bashers, sa mga taong laging may masasabi kahit hindi naman nila alam ang buong kwento. Takot na baka masira ang mga career nila. Kasi sa showbiz, minsan, ang pag-ibig ay parang bawal, lalo na kung nagsisimula ka pa lang o may image kang kailangang protektahan. Hanggang sa isang interview, ayun na nga, hindi nabigyan ni Kobe. Sa gitna ng usapan, bigla na lang siyang napangiti at parang may gumaan sa dibdib niya habang nagsasalita. Sabi niya, medyo nahihiya pa, pero gusto na rin niyang maging totoo. Kasi minsan, nakakapagod din ang magtago. Oh, kami na ni Kylene. At sa simpleng pag-amin na yon, parang may nabunot na tinik. Hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa mga tagahanga nilang matagal nang naghihintay ng kumpirmasyon. Naku, simula noon naging mas open na sila, mas malaya. Parang mga ibong pinakawalan sa hawla. Kitang-kita mo talaga ang totoong saya sa mga mata nila. Promise, nag-travel sila. Kung saan-saan. Sa mga beaches ng Palawan, sa mga bundok ng Benguet, at pati sa mga syudad ng ibang bansa. Laging magkahawak ang kamay. Parang ayaw na talagang maghiwalay. Isang malaking hakbang ang ipinakita nila sa publiko, ang pagpapakilala sa pamilya. Ay, unang beses na nakakita si Kylene na kasama ang pamilya ni Kobe. Masayang kuwentuhan, masarap na pagkain, at ang pinaka-importante talaga ang pagtanggap ng mga taong mahalaga sa buhay nila. Ang saya, di ba? Naging usap-usapan ang kanilang relasyon. Sa mga magazine, sa mga balita, at syempre, sa social media.
Pero kahit pa maraming mata ang nakatutok sa kanila, hindi sila nagpatinag. Mas lalo pa na nilang ipinakita ang kanilang pagmamahalan sa mga interviews, sa mga posts nila, at kahit sa simpleng pagtingin sa isa't isa. Ay, nakakakilig talaga. Ngunit gaya ng ibang kwento, dumating din ang pagsubok. May mga bulong-bulungan, may mga haka-haka, at may mga tanong na naku, hindi masagot. Hindi na sila gaanong nakikita ng magkasama. Hindi na rin gaanong sweet ang mga posts. Parang may kung anong nagbago, diba? At isang araw, napansin ng mga fans. Hala, nawala ang mga litrato nila sa isa't isa. Wala na rin ang mga sweet messages. Parang naglaho na lang bigla, parang bula. Walang kumpirmasyon, walang paliwanag. Tanging katahimikan na lang ang bumalot sa dating makulay nilang mundo. Gap 2S. Sa gitna ng katahimikan, unti-unting lumilitaw ang mga bagong larawan. Hindi na sila magkasama, pero parehong maingiti. Si Kylene, mas tutok na ngayon sa kanyang acting career. Mas madalas siyang mapanood sa mga seryosong roles, sa mga pelikulang tila sumasalamin sa kanyang emosyon. May mga fans na nagsasabing mas lumalim ang kanyang pagganap, parang may pinaghuhugutan. Si Kobe naman, mas aktibo sa sports at endorsements. Kakaiba ang sigla niya sa mga laro, pero sa likod ng mga ngiti sa camera, may mga sandaling tila malayo ang kanyang tingin. Sa mga interview, maingat ang kanyang mga sagot, wala siyang binabanggit, pero ramdam ng marami na may mga kwentong pinipiling itikom. Sa social media, hati ang opinyon. May mga umaasang babalik sila sa isa't isa. May iba namang nagsasabing mas mabuting naghiwalay na lang sila para sa ikabuti ng bawat isa. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Pareho silang lumalaban sa kani-kanilang paraan. Parehong piniling magpatuloy. Hindi ito ang love story na inaasahan ng lahat. Pero sa bawat hakbang nila palayo sa isa't isa, may natutunan silang dalhin ang sarili. Mas kilala na nila ngayon ang kanilang mga pangarap, ang kanilang sarili, at ang tunay na halaga ng pagmamahal hindi lang para sa isa't isa, kundi para rin sa sarili. Sa bawat post na mag-isa, sa bawat tagumpay na walang kasamang congrats baby sa comment section, unti-unting natututo ang mga fans na tanggapin ang bagong kabanata. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para bigyang daan ang hinaharap. Ang tanong ngayon, hindi na kung babalik pa ba sila sa dati, kundi saan naman sila patungo bilang sila? Bilang Kylene, bilang Kobe, bilang dalawang taong minsang naging isa. At ngayon naglalakad sa magkaibang landas, pero parehong may bit-bit na alaala at aral ng pag-ibig. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa lahat kung ano nga ba talaga ang nangyari. Isang araw, magkasama silang masaya, puno ng halakak at lambingan. Kinabukasan, tila ba naglaho ang lahat? Walang pahiwatig, walang paliwanag, parang isang eksenang biglang pinutol sa kalagitnaan ng pelikula. Naiwan ang lahat sa tanong, bakit? Paano? At higit sa lahat, saan patungo ang kwento nila? Hiwalay na nga ba sila? O baka naman may pinagdadaanan lang na hindi natin alam? Sa bawat kilos, sa bawat post na walang kasamang pangalan ng isa't isa, mas lalong lumalalim ang hinala. Pero sa likod ng katahimikan, may mga pusong nagtatanong, naghihintay ng kasagutan. O baka naman pinili lang nilang maging pribado? Maraming tanong, maraming haka-haka. Sa bawat sulok ng internet, may kanya-kanyang teorya. May nagsasabing may third party. May iba namang naniniwalang career muna ang prioridad. Pero sa dami ng opinyon, sino nga ba ang may alam ng totoo? Pero sa huli, tanging sila lang talaga ang nakakaalam ng katotohanan. Ang mga mata na nagkatinginan sa likod ng camera, ang mga salitang hindi na i-post, ang mga desisyong ginawa sa katahimikan, lahat ng ito, sila lang ang tunay na nakakaintindi. At ang mga fans, ay patuloy pa ring umaasa. Umaasa na balang araw, may liwanag na darating, na sa gitna ng lahat ng ingay at spekulasyon, may katotohanang lalabas. Umaasa na kung hindi man sila magbalikan, ay magkaroon sila ng kapayapaan at kaligayahan sa kani-kanilang landas. Umaasa na sana, kahit anong landas pa ang tahakin nila, magkaroon pa rin ng happy ending. Hindi man ito ang ending ding na inaasahan ng lahat, pero sana ito ang ending na nararapat para sa kanila, isang ending na may respeto, pagmamahal, at pag-asa. Dahil sa bawat kwento, may aral. At sa bawat pagtatapos, may panibagong simula.